Tupi, tupi, woohoo, woohoo, woohoo. Tupi. Hi. Chickens, 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 chickens. Ah, hindi ba lo? Good morning guys. Dito tayo ngayon sa Station 1 White Beach, Boracay. Ayan, medyo kalmado ngayon yung dagat. Mga ilang days din na walang ulan, pero kaninang madaling araw umulan siya. Mga isang oras lang naman. Hello, shout out. Manipis yung buhangin dito sa taas banda. Ayan o, kung mapansin ninyo yung big tree, pataas na yung gap nya galing sa buhangin. Tapos parang flat siya nagpapunta doon dahil yan sa hampas ng alon. Malakas kasi yung alon dito pag hamagat. Pero malapit na guys mag-amihan. September ngayon, mga November amihan na yan. Tahimik na naman dito sa White Beach pag amihan. Ito lang maganda sa White Beach pag habagat dahil ano, walang mga bangka dito na dumadaong. Nandun lahat sa bulabog yung mga water activities. Maganda ngayon dahil walang mga dagsa ng mga basura.
pino ng buhangin. Pero guys, pag ganitong season, habagat, halos walang dry sand dito. Dahil sa ang high tide ay abot dun sa taas. Dahil sa manipis na yung buhangin dito banda. Pero pag amihan kasi, lalo na pag summer, mataas yung buhangin. Ganun. Mga hanggang dito banda, mataas yan. Kaya yung high tide halos dito lang banda. Ganun siya. Kaya palaging may dry sand dito. Tapos pag nag-dry na tong sand na to, puting-puti siya. Paghabagat ang naiwan lang dito sa White Beach na water activities, itong paddleboard, crystal kayak, saka paraw. Yung iba doon na sa Bulabog Beach. May dalawang low pressure pala guys. May low pressure area na lumabas na sa PAR, at saka meron din na malayo pa pero medyo papalapit sa PAR, ayun sa Pag-asa. Pero wala naman daw itong direktang epekto dito sa atin. Tapos ayon sa PAR, posibleng mga weekend, posibleng medyo lalakas yung habagat at mas maulan habang papalapit itong isang low pressure area na binabantayan. Ito pala guys yung malaking building na to. Yan, natigil yung construction niya pero ngayon ongoing na ulit. Kahapon nakita ko yung truck na may dala na yung alam mo yung metal frame na yan. 300 rooms yan, City Hotel. Dati doon sa Sinagpa yung City Hotel, 300 rooms din yun. Pero ang may-ari ngayon ay 4 points yata tawag, 4 points. Yan, dito ang tayo sa boundary ng Station 1 and Station 2. Pag tinignan mo kasi ang address ng Hinan Crystal Sand, Station 1 yan. And then itong District Hotel, ang address niya ay Station 2. Actually medyo alanganin yung pag-divide dito ng stations. Kasi pag tignan mo dyan, wala naman siyang kumbaga boundary or gap. Siguro kung titignan, mas maganda kung ito kasi may access road yan. Alam mo yung red coconut na yan. Tapos itong sa kabila niya GT Hotel. Yan, may access road dyan papuntang kalsada. So siguro kung ako yung sa zoning, mas maganda na ito yung gawin na boundary. Yan o. Yan. Kasi access road yan, dadaan doon sa Amazing Show. Diba? Para kumbaga lahat ng nandito, station 1 dito, station 2. Ito lang naisip ko lang. Kasi kung tignan mo, kahit sa mga barangay, diba, usually dinidivide yung barangay pag mayroong ilog para mas madaling tignan yung boundary. Eh dito wala namang ganun, walang ilog. Dito na tayo sa may Dimol area.
Ayun guys, dati kasi mga video ko dito, lalo ng Boracay Cruiser, may mga nagko-comment na eroded na yung Boracay dahil sa ganito. So, tignan nyo yung puno ng nyug, labas na yung mga ugat. Kasi pag habagat kasi tulad sa na-mention ko kanina, ganoon talaga siya. Inampas kasi yan ng alon yung buhangin dyan, kahit bumaba doon. So during amihan, unti-unting bumalik yan, tataas ulit hanggang sa pumantay doon. Yan, tatabunan yan. Tapos maging flat yan dito, pa-slide naman gano'n. Tapos sandbar doon. Ganda ng simoy ng hangin, malamig. Time check pala, (7:38 in the morning, September 11, 2024. Guys, dito lang pala tayo. Balik tayo station 1. And guys, pabalik tayong station 1. Shoutout pala sa aking kaibigan. Namit ko yung kaibigan ko si Timo. 9:35 na. Pataas na yung tubig, pa-high tide na. Medyo mainit na. Yun lang muna guys. See you next time.